Palitan pa kami sa front row. Oh, maingay ho kasi kayo. 'Di ba? May nagko-komento dapat pinalitan niyo na lang sa rehistro, kayo pumunta doon sa unahan. Tibagin. Bakit po? Kasi walang kredibilidad. Pagkatapos, ang mga malalabo lahat ng unang-una ay, number one, wala siyang kredibilidad. Bakit? Bakit po? Kung babasahin mo yung 3 column niya, galit na galit siya kay Inday Sara, siniraan niya ng siniraan. Madali sabi, bias ka lang dati. The use of mini trial. It was never a mini trial. It is a clarificatory hearing. Yon yung banat niya kahapon. Pero ito yung dati. A continuing objection to the use of mini trial. It was never a mini trial. It is a clarificatory hearing. So, this will be a mini trial? Aray! Papasok na yung Papunta pa lang daw tayo sa exciting part. Talaga? Abang-abang daw yung exciting part. Talagang papunta pa lang. Hindi ba pwedeng pinagtatawanan lang kayo? Tsaka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya. Yung testimony ng AMLC kasi nasupina mo na lahat ng bank record. So, yun na yung information na gusto mong hanapin sa AMLC, nandun na sa bank record. So, para sa akin, dapat hindi mo na isinipina si AMLC kasi it taints the testimony. No? So, it makes the whole thing more tainted. Whereas kung diretso ka sa bangko lang, maliwanag may exception yun eh. So, Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nag-sorry na ho si Kapunan. Dahil sa pag-iingay nila doon sa nagaganap na trial kahapon. Ayan ang sinasabi natin eh. Tapos anong sasabihin nyo? Hindi na kayo babalik. Ano naman kung hindi kayo bumalik, pake namin. Diba? Nag-sorry si Kapunan, Garin. Pati si Garin kasama ba? Alamin natin yan mamaya. Ano ba yung mga balita ngayon? Senate majority hindi pabor sa hiling ng OBP na sagutin ng Senado ang pagkain. Di tapusin nyo na yung trial kung ayaw nyo palang sagutin ang pagkain. Trial kayo ng trial. Nagugutom yung mga abogado ni Bibisara tapos ayaw nyo pakainin. Ano kayo ng tipakulong? Saan kami pupunta? Saan kami lalagay sa inyo? Kung itigil nyo na yan, yung trial ninyo na yan, di sana tapos ang usapan. Pondo ng bayan ho nauubos. Pero bago natin pasadahan lahat ng mga nagbabagang balita ngayon, ayun na mong join button na, pumindot ka muna. At sa dulo ng ating video, syempre, yung shoutout segment natin. Prosecution sinagot ang quitis lang na komento ni ex-Roque sa testimonya ni ex-secretary Roque. Quitis naman talaga. Akala namin yung witness nyo ay matibay na maglalabas ng ebidensya patungkol dito sa sinasabing inutusan ni Bibi Sara. Nagpatawa lang pala kahapon. Hindi natin alam, tapos na ho ata yung witness, yung pag-attend ni director dyan, wala rin naman pala nangyari. Puros ka kwento dito, kwento doon, kwento dito, kwento doon. Walang nangyari. Ano nangyari? Ubos ang pondo ng bayan. Paldo. At mamaya sa dulo ng ating video, pinaliwanag dito, mali naman ho pala talaga ang pagsusupina ng AMLA. Natagal na ho palang alam ng taong bayan yan at alam ng mga dating komisyoner, bakit pa rin pinasupina pa rin itong mga ebidensya na sinasabi nila laban kay Bibi Sara. Ito, pasok na natin to. Bakit ka nag-sorry Kapunan? Ano meron, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo. Forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. I've always said that sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And bakit yung ginagawa na ba ng grupo nyo? Hindi rin naman black and white eh.
Di ba? Tama ho ba yung dokumento na hindi notaryado, ipapasa nyo dyan? Tama ho ba na wala hong patawag, legal na patawag o pasumpe na pinaatin nyo dyan? Sinapinahan ho yung witness si Director noong nakaraan linggo pa. O hindi ho nakadalo dahil nasa Thailand, tama? O bakit ho bigla-biglang umatin at nayari? Ni Atty. Binluan na wala naman pala kayong subpena, bakit nandito kayo? Black and white hinahanap nyo. Ay sabihin niya sa kakatabi nyo kung gusto niyo ng black and white. We're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. Maingay ho kasi kayo. Di ba? May nagko-komento dapat pinalitan nyo na lang sa rehistro, kayo pumunta doon sa unahan. Tama naman yung sinabi. May nagko-coaching Pwede ba yun? Napansin din kayo ng presiding judge. Di ba? Kung hindi kayo maingay doon, hindi kayo masisita. Maingay kasi kayo. Coach kayo ng coach, sabi ni Aling Marie. So may I use this opportunity to apologize to dapat Senator lang. Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka mag-i-emote ka, no? Yun nga ang mali Kita nyo, as a lawyer, dapat alam nyo kung ano yung rules. Habang nagtatrial, hindi pwede pa emote-emote. Matagal na kayong lawyer, dekada na kayo nagiging lawyer, alam nyo na yung rules, bakit may pa-emote-emote pa kayo? Huwag kayo pa-emote-emote, alam na namin yan. Kunyari, nag-i-emote kayo, pero yung katabi mo, tuwan-tuwa, bakit? Kasi nakakapunto sila pag maingay. At may pinag-uusapan at coaching-coaching, hindi ho nakakapuntos yun. Lalo na ang bakbakan dito ay prosecution at depensa. Doon makikita. Kita nyo yung nangyari sa depensa at prosecution. Sino ho ang pinantapat kay attorney? Sa attorney nyo, si Rehistro. Napakabatang abogado. Ang katapat. Hindi umubra. Yung 29 years na abogado, na witness, hindi rin ubra, napaikot-ikot lang, napasikot-sikot lang, napaamin kagad. Napaamin. Paano mo nasabi, Kuya Goods? Kung napanood nyo lang, kung napanood nyo lang kung ano yung bakbakan. Kahapon. Diba? Napaamin niya na wala naman pala kayong ilalabas na ebidensya at testigo. Kung meron kayo talagang nalaman doon sa taong binayaran, hindi sana yun tapos na ang usapan, ang tagal na panahon. 14 months, sabi sa video, ni walang nangyari. Puro investigasyon. Nang tinanong siya ni Ate Amy, meron ba? Meron ba? Wala rin. Paldo, sayang ang pondo. Naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Wag na talaga kayong umulit kasi pangit ho yun, yung nagchichismisan sa loob ng trial at yung mga nagko-coaching-coaching. Tama na ho next time, wala nang ganun para, nasa tayo, hindi natin nakikita yung sarili natin. Sorry naman nawala tayo. Sayang din kasi yung mga oras, kita mo, yung 2 minutes nga, napupuna. Kita mo si Tolpuk, nagwala. Dahil daw, minamarkahan yung 2 minutes niya. Nagselos ang mama. Nagselos. Senator Robin, forgive me na. Huwag mo na raw siyang pagalitan next time. ayaw na ha. Sige. Sige na, pinapatawad ka na Senator Robin. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense.
Hindi ba? Ganon. As we say, it is the nature of the beast. Kami naman ho, kami na nanonood, hindi naman ho kami talagang masyadong naapektuhan. Naasar lang ho kami dahil sinasayang na ho ang budget. Kasi kung ano yung gawin nyo dyan, sigurados, sopla kayo lagi. Yung grupo yung prosecution, sopla kayo sa mga depensa, kaya hindi kami masyado apektado rito. Kaming nanonood. 'Di ba? Humingi ng paumanhin. Ano ba yung ibig sabihin pag humingi ka ng paumanhin? Ibig sabihin, totoo nangyari. Totoo. Kaya nga nag-forgive na 'Di ba? Patawad na, Senator Robin, hindi na sila uulit. Kasi puntos yun. Para sa depensa na mayroong maiingay at nanggugulo. Hindi naman sinabi na nanggulo. Kasi ibig sabihin, distractive nadidistract. Ibig sabihin, maayos sana yung trial, mayroong distraction na nangyayari. Kaya humingi na ho. Ito na. Ilabas natin yung video. Nagngangaw na naman ang mama. Natural ho. Dahil ginugutom nyo, yung mga defense team. Kung pwede nyo naman ibigay, kunin sa pondo nyo, kasi kayo naman ang gusto mag-trial, di pakainin nyo yung depensa. Yung sa OPT letter na pinapasagot sa impeachment court yung food and beverages ng defense, are you amenable to that? Decision po ng Senate President namin, number one, ano namin sasagutin sa COA yun, di ba? Magtatanong kami. Napag-usapan namin kagabi sa mini caucus ng majority sa taas. Pinag-usapan yun. And the decision of majority is like, ba't natin sasagutin? Di ba? How do we explain that? Saan natin kukunin? Ayun yung bawasan yung paldo Hindi kasi, sino raw sasagot ng pagkain? Anak ng tipaklong. Siyempre nagka-trial kayo dyan. Alam nga naman lumabas yung mga depensa at kumain muna. Di, gawan nyo na lang ng paraan. Total naman, paldo-paldo sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Tama. Okay, dito, impeachment trial, BP Sara, posibleng ipatigil ng korte. Ito magandang balita. Ito pinakamagandang na maririnig natin. Bakit posible? Alamin natin dito. Bakit daw posibleng ipatigil ng korte? Nakikita na ho kung ano yung mga mali, kung ano yung mga error, kung ano yung mga mga hindi kaaya-ayang mga testigo na tumitestigo at walang relevant na mga sagot. At alam naman natin, nakita nyo naman kung paano i-cross-examine. Pag kino-cross-examine ng mga abogado ng depensa, nawawala ho sa linyada itong mga witness. Ngayon, pwede ba talaga ipatigil? Pwede. Dahil sa mga dokumentong hindi mga certified, sa mga witness na hindi naman talaga napresenta, ano pa ba? Yung mga witness na walang matinong affidavit, paulit-ulit na nagsisinungaling, lalo-lalo na si Alcañas ba yun? Sorry Las Cañas. Di ba? Sinabi ni Senator Robin, noong una sinabi walang ganun. Nung pagdating ng February, March, nagbago ang istorya, meron na daw. Ngayon, kung pwede, bakit hindi patigil agad-agad para hindi nasayang ang pondo ng bayan? Word na to, words ay challenge sa Korte Suprema, no? The very reason na sinasabi na hindi authorized yung House of Representatives, in particular yung yung Committee on Justice to conduct any kind of trial kasi yung trial is reserved sa Senado. But again, that issue is now pending with the Supreme Court. At hindi natin alam, anytime pwedeng pumasok yung Korte Suprema at sasabihin na mali yung ginawa ng House of Representatives. At anytime pwedeng ipatigil ang impeachment case dito sa Senado. Opo, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney J.D. Hinlo, Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban. Attorney, mayang aga, Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning ka Jade and Admar at sa lahat ng taga-subaybay ng
SMNI. Opo, so far, kumusta po ang inyong assessment? Napapansin namin, nakikita namin po kayo doon sa loob ng impeachment court, nakamonitor po sa trial ng VP Sara Duterte. Ano ho yung initial assessment po ninyo sa siyam na araw o itong nakalipas po, ditong week na ito na pag-trial o pagdinig doon nga sa impeachment case ng Vice Presidente? Nandun po ako kahapon, no, July 22, at naging witness ako sa pangyayari sa loob ng Senado. At may mga highlights yung iba't ibang participants sa mga senador at saka rin sa prosecution at defense. So, kabang-abang po yung mga nangyayari doon sa Senado. Opo, gaano ho kabigat yung pananaw ni NBI Director Matibag, yung testimonya po niya na ang umano'y banta laban sa Pangulo ay isang usapin ng national security, attorney? Yung salaysay at bersyon ni Director Matibag ay sa aking pananaw, kanyang opinyon. So, hindi naman napatunayan na siya ay isang expert witness. Tama. Sa dahilan na bago lang po siya sa NBI. Bukod doon, Atty. Hinlo, wala ho siyang personal knowledge. Yun ang problema eh. Di ba? Sa bibig na mismo ni Atty. Matibag, ni Director Matibag, alam natin na sinabi niya na matagal na nating alam na hindi siya at wala siya noong mga panahon na yun dahil ang director noon ay si Sir General, si Director Santiago pa. 'Di ba? Ngayon, bakit biglang lalabas at magte-testify o magsasalita na wala ka naman palang alam sa mga bagay-bagay dahil hindi ka pa nakaupo noon? At bukod doon sa sinasabi na binayaran o kinontrata ni Bibi Sara, hindi mo masabi kung sino. At sasabihin mo, humingi ka pa ng 6 hanggang 8 buwan para i-imbestigahan pa. Kung gano'n naman pala na wala kayong personal knowledge, tigil-tigilan nyo na, nasasayang lang talaga. Diba, Atty. Hinlo? Tama naman, di ba? O, kaya nga, alam na ng taong bayan ang laro dito sa circus na ito sa Senado na yan. So, kung ano man yung kanyang assessment, it is based on record at sa kanyang pagiging abogado. At dahil siya yung may hawak ng opisina ng NBI, trabaho niya na isabi kung ano ang posisyon ng kanyang opisina. Pero sa aking personal na palagay, perception niya yung kanyang ibinigay na testimonya. Ayun, yung perception lang pala yun eh. Hindi naman kapanipaniwala yung mga ganong perception, attorney. Mas maniniwala pa ako dito sa mamang ito. Kung paano ngayon nagsalita ang mamang ito, dito sa nasaksihan niya. Nasaksihan niya kung paano magsalita itong si Tibag-Tibag na hindi. Ayan, napasus Mariosep itong si Atty. Panelo eh. Dito sa naaktuhan niyang trial. Sino yung lumabas dito para magsalita? 2 araw ho. Akala natin matinding fireworks eh. Yung inabangan natin. 2 days na preparasyon. Yun lang pala ang maririnig nyo. Walang personal knowledge. Hindi kilala yung witness, hindi kilala yung hinar ni Bibi Sara. Humihingi ng ilang buwan pa para pag-iimbestiga. Yun ang narinig natin sa trial. At kung paano makita nyo na parang nakangiti si Atty. Biluan kasi huling-huli na ang isda sa bunganga. Parang napaamin kagaya nung yung mini trial. Unang arangkada pa lang, di ba? Inaamin mo ba? Alam mo ba ng mini trial na ito? Nagulat si Luistro, nag-object agad. Nag-object. Pero may video niyan na talagang sinabi nilang mini trial noon. Nagtataka lang tayo, bakit kahapon itinanggi na? Atty. Dipacio, Atty. Panelo, banana. Hindi na kailangan tibagin. Bakit po? Kasi walang kredibilidad. Pagkatapos, ang mga malalabo lahat ang unang-una ay, number 1, wala siyang kredibilidad. Bakit? Bakit po?
kung babasahin mo yung tatlong column niya, galit na galit siya kay Inday Sara, siniraan niya ng sinara. Madali sabi, bias ka na dati. Tapos yung asawa mo pa, ganun din, bias din, bumoto nga. Bakit ka naman dapat, delikadesa will tell you not to be there. Second, wala naman siyang alam doon sa investigation. Di ba, during the examination, lahat na tanong, hindi niya alam. Kasi nga, I have no personal knowledge exactly ang pinupunto ng defense. Wala kang alam-alam yun, ba't ka nakatayo dyan? Kasi nag-create ka ng task force. Yun, palagay ko kabalbalan yung task force na yun. You know why? Nakita mo yung mga tanong kanina nung isang senadora. Kasi dapat yan, pag nag-create ka ng task force, tapos involving national security, yung lahat ng mga agency, pag-uusapan niya, papasok yan sa national security. Ngayon, siyempre, dahil nga nilikhang isip niya lang yun, biglang naisip niya, kay executive secretary na, para madaling gawa ng paraan. Booking, no? Hindi nila na maluloko ang taong bayan dito dahil ang taong bayan ngayon, marurunong na. Noong panahon, kaya nilang manipulahin. Pero ngayon sa panahon ngayon ng mga technology at meron na hong cellphone, andyan na ang social media, andyan na si YouTube. Talaga alam na ng taong bayan kung sino ang mga dumudorobo sa bayan. Ngayon, ipapasok ko yung sa akong video sa inyo. Napakasinungaling talaga, nirehistro. Noong una, sinabi niya, yan ay mini trial. Ito mga bandang huli na, kahapon, ayaw niya nang aminin na mini trial ang nangyari. Bakit? Baka mamaya pag pinakitaan ka ng video, rehistro, itanggi mo pa rin ito sabi mo AI. Continuing objection to the use of mini trial. It was never a mini trial, it is a clarificatory hearing. Yon yung banat niya kahapon. Pero ito yung dati. A continuing objection to the use of mini trial. It was never a mini trial, it is a clarificatory hearing. So this will be a mini trial? Aray! Yan yung panahon ng mga Injustice Committee. This would be a mini trial. Aminado na siya Should I say, no? Because of trial. di ba? Mahirap na itanggi yan. Marami na hong video. Lahat ng tao ngayon marunong na sa mga gadget. Kaya pwede na lang ikumpara yung dating mga sinabi nyo sa mga nangyayari ngayon. Ngayon, prosecution sinagot ang quitis. Talaga naman yung quitis. Akala nga namin kita mo, sumagot si Atty. Salpañedo, di ba? Oo, wala na, hindi na kailangan. Wala nang matibag. Tibag na. Tibag na. So ngayon may banat na naman dito yung isang nag-file ng impeachment complaint kay BP Sara. Katuwang niyan yung isang isang congressman ng Maynila. Ngayon hindi natin nakikita. Bakit kaya? Baka bahong-baho na ang pangalan sa kamay nilaan. Ngayon, ewan ko kung mananalo pa to. Tagalaon yun. Yung sumasakop sa sasakupan nito. Malakas pa ba ito sa inyo? Mananalo pa ba ito sa inyo? Mga Tagalaon yun, no? Magkomento na kayo. Ano na naman yun, boss? Amo? Yung pagdating ni NBI Director Matibag kasi nabuo niya yung kwento kinonfirm niya na hindi lang spliced yung mga nais nilang palabasin na galing sa depensa. He paid. Nabuo raw yung kwento. Ano kwento, boss? Baka nakabuo ng chismis at hearsay. Kasi kung nabuo niya yung kwento, dapat meron siyang personal knowledge. Andun siya. Alam niya, tinuturo niya kung sino yung nirentahan at kinontrata ni Bibi Sara. Wala Tapos magsasalita kayo na buo. Yung fireworks nyo naging quitis, lusis. The bigger picture na naipakita niya na buong-buo talaga yung ebidensya at na-affirm niya yung side ng prosecution na sa ebidensya po ng threat na yon naganap po talaga at active threat pa rin po yun. Saan, banda? Saan naganap? Hindi nyo nga masabi kung sino yung hire ni BP Sara. Wala kayong mapakita,
Wala kayong maiharap sa taong bayan na matagal na hong hinahanap. O isipin nyo, 14 months yung iniimbestigahan. 14 months iniimbestigahan ni Boss Tibag-Tibag. Hanggang ngayon, walang napapangalanan. Di ba? Ngayon, sino ang nakakahiya ngayon dito? Kahit ano hong sabihin nyo, pagtatanggol nyo sa mga kasamahan nyo, pinagtatawanan kayo sa sarili nyong pahina. Di ba? Meron pa ako ipapakita ng video sa inyo. Ito ay kailan ba nangyari ito? Ito ay ano ba itong video na ito? Hindi ko ma-recall tuloy eh. Ipasok na lang natin ito. Saan na yun? Nawala. Hala. Nawala na. Wait lang ha. Nako. Oo, nawala. Ayan. Ito. Punta pa lang tayo sa exciting part, guys. Ano yung exciting part? Papasok na yung Papunta pa lang daw tayo sa exciting part. Talaga? Abang daw yung exciting part. Talagang papunta pa lang? Hindi ba pwedeng pinagtatawanan lang kayo? Saka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya pagka hinarap na po yun sa paglilitis. Yan ang kanyang banat. Saka hindi ho magre-resign si Bibi Sara. For your information. Sir, boss, amo, manager, never magre-resign si Bibi Sara. Ngayon, yung sinabi mo, may sagot ho dyan. Makinig ka ho. Dapat hindi naman pala pinapasubpe na yan eh. Nagulat na lang kami. Misyon nga to Dating commissioner ng BIR, alam dito ang kwento ng AMLA. Bawal ilabas sa publiko yung mga ebidensya, yung exciting part na sinasabi nyo. From the camera. Bago tayo nag-start. Commissioner, okay, nagulat ba kayo nung pinayagan ng presiding officer? O so far, dalawa na kasi tayong impeachment na proseso, lahat pinayagan naman. Almost same thing. Actually, yung presiding, ang hindi ako conforme yung pag-subpoena sa AMLC, sa Anti-Money Laundering Council. Kasi maliwanag ho sa batas ng Anti-Money Laundering Council na lahat ng information nila is confidential. At walang Ano? Nasampal na naman kayo ng katotohanan. Mr. Ilonggo Ranger. Maliwanag. Yung AMLC, Anti-Money Laundering Law, hindi dapat ho pinapayagan. Kasi confidential nga yan eh. Di sana hindi sila gumawa ng batas na ganyan kung ilalantad nyo lang kung yung mga bagay-bagay na gusto nyong i-chismis kay Bibi Sara. Pahiya ka dito ngayon. Exciting part ka dyan, nakakahiya kayo. Doon kayo sa eksperto at marunong sa batas. Hindi yung gumagawa lang kayo ng mga sarili nyong kwento dyan. Wala kayong ibang ginawa niya kundi magpa-presscon. Yun lang na iambag nyo. Presscon dito, presscon doon. Kwento dito, kwento doon. Paninira dito, paninira doon. Yun ang nakita namin sa inyo. Mga Ilong Ranger at mga Maleta Gangers. Daw, sabi ni Arlen Desma. exception ho yan. In fact, pag naglabas ka ng information, may fine, may imprisonment pa yan. No? Kulong kayo dyan. Para sa akin, yung pagsupina ng AMLC, although, wala naman problema, isusupina siya, pero na AMLC, hindi siya pwede mag-testify. Kasi yun ang maliwanag sa batas nila. Tsaka secondly, hindi na naman kailangan yung testimony ng AMLC. Kasi nasupina mo na lahat ng bank record. So, yun na yung information na gusto mong hanapin sa AMLC, nandun na sa bank record. So, para sa akin, dapat hindi mo na isinipina si AMLC kasi it taints the testimony. No? So, it makes the whole thing more tainted for us kung diretso ka sa bangko lang. Maliwanag, may exception yun eh. So, pwede ho siya mag-present. Saka lahat na information na gusto mo, nandoon na naman ho. Saka yun hong headline nyo, na sabi ni Malacanang na hindi naman kailangan si President. Yun ang impression ko na... Maraming ganong legal opinion sa hindi na kailangan.
Pwede, kung i-court mismo, pwede siyang mag-preside. Pwede niyang sabihin na i-open to. Hindi. Ay, sorry, na pala. Okay, go. Kasi, maski impeachment court under pa rin siya sa batas ng Pilipinas. So, kailangan sumunod ka dun sa batas. So, tama na ang impeachment court, isusupina siya. Ngayon, ang next step sa commissioner is kung gusto niyang ibigay yung return, humingi ho siya ng permiso sa presidente. Kung hindi ho bibigyan ng permiso ng presidente, hindi ho siya pwede magbigay ng mga dokumento. Hindi siya pwedeng on her own volition. No, because the law is very clear that you have to have the authority of the president. Medyo, that would always put the president in a bind. Kasi parang, at one point, sabihin, parang inakikialam siya eh. Hindi, pero ang presumption niyo ho kasi, yung return niya, meron kayong makikita. Sa bagay. As of now, wala pa naman ho yan presumption, di ba? So, gusto ho lang malaman ng lahat na tao, ano ba ho yung nire-report nyo. So, as far as you are concerned, you don't know what hindi naman ibig sabihin, magbinigyan mo ng authority na it May will be... makakita agad. Or malay nyo, baka yung return na yan is ang laki nung nire-report niya na justify ho yung lahat ng sinasabi nilang, di ba? Ay, may tatanong ako tungkol dyan mamaya. Okay, pero sinasabi ninyo lagi na tayo na lang yung last two countries sa buong mundo na may bank secrecy law. May bank secrecy law. Pero ano ho ba yung wisdom behind yung mga dollar accounts ay hindi raw pwedeng galawin ng kahit sino? Alam nyo, yung bank secrecy sa dollar account, in-implement ho yun, yung panahon na meron pa ho tayong panaginip na maging financial center sa Asia. Pero sa totoo lang, gising na tayong lahat at hindi na ho mangyayari yan. So, yung batas na yan is passé na ho. No? So, yung panahon na yan, gusto natin umakit ng mga deposit ng foreign currency sa Pilipinas at sinasabi natin, pag dinala nyo dito, protektado ho yan. Yun ho yung dahilan. Pero... Ito, sampal ito sa katotohanan, doon sa mga nagyayabang-yabang, napupunta sa exciting part. Etong AMLC, hindi naman ho pala talaga kailangan at bawal ilabas. Sinupenan nyo na nga eh. Diba? May kakalakip na kaso. Ayan ang dapat malaman din ng mga senator judges dyan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing, baka hindi ho umabot sa inyo yung ating video at hindi nag-notify sa inyo, nakakaumay naman ano. Bakit? Ang galing-galing ho natin mag-upload, ang galing natin magbigay ng impormasyon at mag-reaction video. Nakakaumay, bakit hindi nakakaabot sa inyo? Oo, ano ba ang problema? Kakampi na ba nila ang mga darobo? Ayan, ang problema sa iyo, boss. Mukhang mali ata yung mga ginagawa ng mga taga-screen. Kami ho ay nag-fairness at magandang balita ang binibigay namin. Sa katotohanan lang kaya kung umabot sa video natin ito, ako ho ay maglalambing at pasadahan nyo muli yung video natin. Kahapon, kaninang umaga, sorry ayan shoutout kay Ma'am Damanusan, kay Ma'am Malu, the Survivor Mix Club. Sino pa? Wait lang inaano ko, mukhang may error na naman ata sa pati na comment, may error pa rin. Rodrigo San Diego, shoutout po sa iyo, sir. Jonathan Alexis Ibanez, shoutout po. Marjorie D. Fontorum, shoutout po sa iyo. NBA Agent, shoutout po sa iyo. Jojo U, 7V3X, shoutout po. Benjamin Minugang, shoutout po. Winnie, kay Ma'am Winnie Winnie Quadera, shoutout po. Ann Karandang, ayan, shoutout J. Morales, shoutout po sa iyo mahilig kasi ang prosecutor sa illegal, akala nila pwede ibang ahensya ang kalokohan. Joselito Tupawig, shoutout po sa iyo, sir. Verify, shoutout po sa iyo. Arceli Cruz, Amina Akel, shoutout po sa iyo. Venus Rodrigo, V. Cruz, shoutout po sa iyo. Helen Marino, shoutout po sa iyo.
Colin Amber, shoutout po sa iyo. Black Coach Channel, shoutout po sa iyo. DHIRKP, shoutout po Elma Aguilar. Shoutout po sa iyo Danilo Buban, Renato Limbaga, Vodge Cruz. Shoutout po sa iyo Cyril Lines. Shoutout po Ima Pamatian. JC61, shoutout po sa iyo. Jose D, shoutout po sa iyo. Monet, Arturo Manag, Rosita Nuas, shoutout po sa iyo. Shana Titong, shoutout po sa iyo. Arturo Givetville, Daryl Marfores, yes, Sir Daryl Marfores. So, shoutout po sa iyo, Ma'am Veronica Peralta, Romeo Quesada, Lourdes, Nora Padiemos, shoutout po sa inyo. Rowena Cruz, Karab 0335, Nora Pademos, again, Crisosto Molan, shoutout po sa iyo. Lourdes, Noemi Chambers, shoutout po sa iyo. Jing, shoutout po sa iyo. Osais Locum, Nes Samin, shoutout po sa iyo. Antonio Girali, Lourdes, Ma'am Marie Dolores, yan, sa Germany, si Ma'am Marie. Shoutout po sa iyo, Ma'am Marie. Renato Piamonte, Roland Perlas, Evihildo Vergara. Shoutout po sa iyo, Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po. Renato Piamonte muli. Matil Darius, Ma'am Malu, Survivor Mixed Vlog, shoutout. Elisa Agassi, Fortunato Montero, Rosy Luna. Ayan, kumabot ka dyan. At doon sa mga hindi ho nabanggit, damihan po yung pagkokomento, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli, ay meron pa palang nagpapaano. Sabi niya, buti na alala ko, sana nandito pa. Nagpapa-shoutout yung, hello Kuya Goods, pabati naman po ang asawa ko ng English para maintindihan niya pinanonood. Ko po ito sa kanya. Brandon Bowman, big shout out to you. It came from your wife. She asked for a favor. Shout out sa iyo, Brandon Bowman ng Korea. Brandon Bowman from Korea. Big shout out, sir. Bye-bye. Hanggang sa muli.